kiss goodbye, waiting for your bright blue sky. Sa mga pumili ng patterns card ito yung reading, so tinan natin kung ano yung dapat nyo malaman sa inyong relasyon. I feel like you could be a giving person sa picture. Pero wag niyo sobrahan yung pagiging giving kasi baka mamihasa yung inyong tao or baka ma-spoil ninyo. Or baka lumaki yung kanyang ulo. Yun din nasa sense ko, guys. Okay? So, let's see what we have here. I feel na breakup and makeup story yung at nalulungkot ka at naiiyak kasi hindi mo alam kung siya ba yung the one. I feel na yung energy nyo, guys, kahit nasabihin natin na you guys are together, you guys are in a relationship, parang wala ka lang nararamdaman sa kanya. Parang detached ka na. Dahil siguro sa nangyari na paulit-ulit na lang yung nangyayari. Iba naman sa inyo may connection siya sa number 1 na card, which is sent card. Okay? Ngayon, i-clarify natin yung cards. But if you don't feel drawn to send card, huwag kayong mag-browse doon. Okay? I-clarify natin. I really feel that you are a giving person. Ulit-ulit lumalabas yung ganong vibe with regards to you. I'm not sure if people notice that about you, na you do have a giving heart, loving energy, and supportive vibe too as well. At I really feel na aswerte ng barkada mo at kahit lover mo kung ikaw yung kanya napili because you will pamper people, maybe by money. Maybe that is how you show your love towards others, yung giving mo na energy. Ngayon nga lang minamalas ka sa pera kasi siguro nasusobrahan na yung pagbibigay nyo, guys. Kaya nangyari dito is parang inalis agad yung pera kapag napapansin na baka ilaan mo na naman yun sa pagbibigay sa maling tao. Okay, so sana hinay-hinay lang, wag masyadong ipamper yung mga tao kasi baka mamihasa yan or mag-expect more with regards to you. Ikaw rin mahihirapan kasi ikaw yung nawawala ng pera. Minsan siguro hindi ka na makapag-save for yourself. Okay, invest on the right things, ang sabi nila. So anyway, I'm sensing joyride. So, this person is inspired, kaya siya nag-i-stay sa connection. Maybe because of the reason that you do have a giving heart and you are very supportive of him and or her. Okay, so, yun nga lang, nagkakaroon ng conflict sa connection kasi you are somebody na open to giving and yung nga nabanggit nila, iwasan mo na ispoilin yung taong to. Kasi kung hindi mo binigay yung bagay for this person, kung ano yan, nanghingi siya sa'yo ng pera, kailangan ko neto para sana pambili ng ganitong bagay. Kung nag-say no ka na sa kanya, baka ikaaway nyo yan. Okay? Baka magalit siya sa'yo. So, sana wag yung ispoilin yung taong ito. Kasi once na ispoil mo siya, baka mag-iba yung kanyang ugali. Baka makita ka na lang niya as a punk, as you can see here. And they want you to know that you need to learn how to balance your life as well. Tsaka ganun din sa savings. Okay lang na magbigay, guys, pero wag sobra-sobra. At tsaka sana kung magbigay ka, isipin mo rin yung savings mo. Wag basta-basta yung labas ng pera. Okay lang na magbigay, okay? Inuulit nila na naman yun kasi baka na may iba sa inyo, baka isipin na hindi na ako magbibigay, hindi pala maganda. Hindi ko na sinasabi na masyadong ganon, okay? Kapag kumari kung kailangan niya talaga ng pera, sa maganda naman na dahilan, okay lang na magbigay doon. Pero kasi kung sa mga luho na, hindi naman necessary, yun yung time na hindi ka dapat bigla magbibigay. Kasi baka nga mamihasa sila.
If you're looking for true love, avoid, encouraging this person to be materialistic kasi masama yung epekto niyan. And they want you to learn how to love in a different manner, not by, making this person fulfilled by money. Okay? Kasi ito rin minsan nagiging distort ng mga tao kapag sila ay na-spoiled. Mapansin mo naman yan sa mga taong spoiled na iba talaga yung kanilang ugali, diba? Nagiging demanding sila, nagiging masyado na ma-proud, sobra na self-confidence, okay? So, gusto sana ng Diyos na iwasan mo yung masyado bang magbigay or masyado bang, somebody na submissive. Parang lang, with a balance card being here, kailangan mo lang balansehin. Okay? As you can see here. Ito rin yung dahilan guys kung bakit may blockage kayo sa blessings. Kasi yun nga, baka nagbibigay kayo sa mga mali. At dapat din kayo matuto rin na magtipid. Kasi darating ang time na yung tao mo, baka maging spoiled yan at mag-demand ng kung ano-ano sa'yo. At saka, matuto ka rin na wag mag-spoil ng tao kasi kung magkakaroon ka ng anak, problemado rin yan na baka yung maging anak mo, maging ganito rin na masyadong controlling sa'yo. Kasi masyado kang mabait, masyado kang mapagbigay, and so on. So, dapat matuto ka rin na you learn how to be, yung tama lang. Tama lang na pagiging submissive, pero, hindi naman ibig sabihin na ipupush ka lagi ng mga tao. I'll give you an example, okay? Paano, pag sa connection, nakagawa ng mali yung isa, okay? Tapos, ikaw naman, just to make it up sa connection mo, ikaw naman si sorry na sorry. Yun ang nangyayari. Okay, so yung iba sa inyo siguro may connection si number 1 kung yun yung istorya nyo, yung about sa pagsasorry na mali sa connection, okay? So, I would say na sa kakasorry mo na lagi ko yung nag-admit ang mistakes ng iba and so on. So, yung mangyayari dito sa isang tao, may nasobrahan na siya ng pride, ng control. Kaya nangyayari niyan, naging masyadong dominant yung isa nasusurpress na yung mabuting tao. So, yun yung gusto sabihin sa ng Diyos, na baka itong tao na mabuti dati, baka bilang sumama. Dahil din sa pag-handle mo ng connection, okay? Na magsasanhi ng pagkawala ng inyong relasyon. So, gusto sana sabihin ng Diyos na kontrolin mo, okay, yung sarili mo. Huwag masyadong mabuti. Kapag nakita mo may mali yung taong yun, wag ikaw yung lalapit at ikaw magsasorry. Wag ganon. Okay, tsaka, hayaan mo tong tao na to na pag-ipunan niya yung bagay na gusto niyang bilhin. Hindi yung lagi kang bigay ng bigay hanggat sa namihasa na sa'yo na laging magbibigay ka para sa kanya. Hindi kasi maganda yun. Okay, baka isipin niya na bangko ka. Hindi naman tama yun. Dapat matuto siyang rumespeto sa pera mo. Tsaka matuto ka rin to save money for yourself, okay? And i-heal mo yung mga past hurt and pains. So siguro kasi, yung pattern na card kasi natin, baka ito kasi yung pattern mo. On how you express love is by money. Okay? So, yung dapat mong matutunan dito is in a different way or in a different manner na ipakita mo yung pagmamahal mo sa ibang bagay. Mag-iba ka ng love language. Okay? Yun dapat mong matutunan. So far naman, pwede naman masalba yung connection mo kung magbago ka ng pag-handle sa inyong relasyon. Iwasan mo talaga na parang maglabas ang pera masyado sa connection na to. Kasi kahit yung tao mo, ginagawa ng Diyos sa kanya is pinipilit siyang iwasan ka na magbigay sa kanya. Okay? Kasi kung patuloy mo tong gagawin, baka lalo lang siya umasa sa'yo. Baka tama rin na yan mag-work. Kasi if na-video card sa tao mo naman, may work siya eh. Okay? At yung problema kapag patuloy na ginagawa mo to sa kanya, baka maging overconfident siya. Na mawala na yung kanyang pagiging humble sa situation. Okay? Tsaka, yun nga, malungkot ka, baka mawala na naman yung connection mo.
Okay, so I feel here with the light, so kaya ka mapagbigay guys, kasi kayo ay isa sa napili ng Diyos para maging light work. Really forgive sa mga ingay guys, okay? Maingay talaga tuwing umaga na maraming mga nagdadaan and so on. So, anyway, ito worship being here. So, ito yung nangyayari guys. Kapag na-spoiled mo siya, baka dumating yung time na masyado na siya maging dominant sa relasyon niyo. At magsasani yun ng pagka-break na inyong connection. Kasi magtataka ka rin, ba't siya biglang nagbago? Dati naman di siya ganito and so on. So, gusto sana sabihin sa'yo ng Diyos na, minsan dahil din sa atin kung paano tayo nag-handle ng situation, kaya rin nagbabago yung isang bagay. Observe mo na lang talaga yung mga taong nai-spoil ba. Nag-iiba yun talaga yung kanilang ugali. Okay? So, with the patterns na dapat mong baguhin is yung pattern on how you handle the situation. Okay? So, anyway, let's see what else do we have here. And if nahiyak kayo, hugs to you all. Okay, I'm really happy na naging aware kayo about this kasi kahit papaano masasalba yung connection at saka matututo rin kayo guys, okay? So, sana matagpon mo yung tamang, love language. Okay? So, we have this one in reverse. We also have this in either way, okay? So, gusto sana nilang sabihin sa'yo na minsan, ito yung nangyayari na nagkakaroon ka ng issue sa pera kasi masyado kang mapagbigay or masyado kang nag-e-effort sa connection. Kasi I feel na with regards naman sa relasyon mo with your person, siya hindi pong tao na hindi yung masyado dapat i-effortan. Kasi mag-i-stay siya kahit na, hindi ka masyado nagpipigay ng pera sa kanya. Kasi first of all, this person has a work. Yun ang dapat mong malaman. So, you also have the fight in either way, and we also got the wow in reverse. So, gusto rin nilang sabihin na baka may dumating din ng point na kapag may hindi ka na maibigay sa kanya, baka pagdalhan niyo ng away ninyo. Tapos, pila na lang mawawala yung connection. So far naman, di pa ito mangyayari. Kasi na-feel ko sa energy ng inyong relationship na masasalba pa to. Hindi pa yung tao mo, hindi pa siya totally na nagbago na masyado ng pride. Okay? Sa sitwasyon. Kung sakali man ganun na yung nangyayari, I think maagapan mo if you will learn to actually speak out for yourself. Like example, kung, dapat siya yung mag-sorry at hindi ikaw, yung on your end, you have to mention to this person kung ano yung mali niya nagawa. At kung bakit kailangan niya mag-apologize at hindi ikaw. So, learn to defend yourself. Learn to point out this person's mistakes. Kapag, lumaki na yung kanyang ulo sa sitwasyon. So, you have to try in reverse. So, sa ngayon, you don't have to try so hard just to maintain this relationship. Kasi so far naman, okay naman yung connection ninyo. Nai-imbalance siya kasi nasobrahan ka sa pagbibigay. At ang yari dito, as I told you, sa inyo, baka maging sobrang dominante sa relasyon na hindi na niya makita yung verse mo, nakikita na lang niya na ikaw ay bangko, ikaw ay sunod-sunuran sa kanya, and so on. At baka magsanhiyan ng pagkawala ng inyong relasyon kapag sumobra ng laki ng ulo yung isa sa inyo. So, anyway, let's see what else do we have here. I feel na gusto mo isaba yung relationship kasi nakita mo naman na hindi ganito dati yung tao mo. Tapos, nalulungkot ka kasi hindi mo rin akalain na dahil din sa pag-handle mo ng relasyon, kaya naging ganito yung sitwasyon. Pero, tingnan pa natin kung ano pang meron. I really feel like you do have a giving heart and energy, pero kailangan mo rin kasi i-control yun minsan, na magbigay ka na lang sa mga mahihirap tsaka sa nangangailangan talaga. Okay, kung hindi naman yung kailangan ng pera, walang emergency, then don't give. Okay, pero kung emergency, of course, you should give. Basta, parang itama mo lang yung pagbibigay. Hindi out of nowhere, magbigay ka ng bigay.
So anyway, let's see what else do we have here. I really feel na you are deeply hurt about the situation. Kung sakaling nagbago na yung tao mo. Kasi ito na siguro na-observe mo na masyado na siya naging dominante at ito yung sanhi ng inyong mga away. So, yun nga, nalulungkot ka. Kasi ngayon mo lang nalaman na dahil sa pagtrato mo sa kanya na ganito, na-spoil mo siya, naging masama yung kanyang ugali, okay? So, next time in the future, please don't do these things, okay? Kung sakaling nakita mo yung kanyang pagbabago, I believe you have to pray to God about it. Na sana, nabago ulit, gumanda ulit yung connection ninyo. And of course, admit your mistakes. Mag-sorry ka rin sa Panginoon na, sorry dahil na-spoiled ko siya masyado, naging ngayon tutuloy siya. Sana may pagkakataon na masoli yung panahon na ganito uli yung kanyang ugali. Next time, hindi ko na siya masyadong spoiled. So, yun na lang. Mag-pray kayo kay God. At pakamasalba rin yung inyong relasyon, okay? So, that's it guys with your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation, and God bless all of you.